Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Isa na namang kwento ng kababalaghan ang sa inyo. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, muli ko po kayong iniimbitahan na ilagay po sa comment section ang inyong mga pa-shoutout para naman magkakwentuhan tayo. Huwag nyo rin kakalimutang pindutin ang notification bell. Pakishare na rin po ng videong ito. At higit sa lahat, mag-subscribe sa ating channel. Samantala, muli ko po kayong iniimbitahan na i-follow ako sa aking Facebook page. Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Maraming salamat po sa inyo at sa inyong pag-follow. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. May ilang tao na gusto lamang ng bakasyon para makapagpahinga at makalimot pansamantala sa lahat ng problemang kinakaharap nila. Pero minsan, nagiging dahilan pa ito kung bakit mayroong nangyayaring masama sa taong ang gusto lamang ay makalayo. Magandang araw po sa inyong lahat, kaistorya. Ako po ay tawagin niyo na lamang sa pangalang Elma. 28 taong gulang at kasalukuyan nagtatrabaho bilang senior graphic designer sa isang advertising agency sa Makati. Mahigit 7 taon na akong nasa industriya ng digital marketing. Kasama ko araw-araw ang 5 malalapit kong katrabaho na halos naging pangalawang pamilya ko na dahil sa dami ng overtime, deadlines at mga project na sabay-sabay naming hinahabol. Ang grupo namin ay binubuo ni na Florence, ang project manager, si Denise na copywriter at si Vincent na videographer, si Bea na social media specialist at si Ken na web developer. Sa loob ng 4 na taon naming magkakasama, hindi lamang trabaho ang pinagsasaluhan namin. Sabay kaming nagdiriwang ng mga promotion ng isa't isa. Sabay rin kaming umiiyak nang mawala ng trabaho ang ilan naming kasamahan noong panahon ng restructuring ng kumpanya. Kaya naman na makabawi ang kumpanya at maging matagumpay ang pinakamalaki naming campaign, binigyan kami ng CEO ng 5 araw na all-expense paid vacation bilang reward sa amin. Noong una, plano sana naming mag-beach sa Palawan. Pero dahil peak season, halos lahat ng resort ay fully booked na nang tingnan namin online. Hanggang sa may nakita si Florence na isang napakalaking mansyon na maaaring rentahan sa isang liblib na bayan sa Quezon Province. Napakaganda ng mga picture kung titingnan online. Colonial ang disenyo ng nasabing mansyon. Napapalibutan ng matatandang puno. May infinity pool pa nga. Malawak na hardin at may sarili din itong caretaker. Sa isip-isip ko nga, sobrang sosyal naman ang mansyon na ito. Napakamura din ng renta kumpara sa laki ng lugar. Ang dahilan daw, matagal nang walang umuupa dahil bihira ang nakakaalam ng mansyong iyon. Liblib nga kasi. Hindi na namin iyon pinag-isipan pa ng mahaba at malalim. Noong una, parang hindi naman nakakatakot ang lugar. Ang nasa isip lamang namin ay makapagpahinga. Ang dami na naming stress sa trabaho, pati ba naman iyon ay iisipin pa namin? Siyempre, hindi na. Kung alam lang sana namin na ang bakasyong iyon na magiging dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ako makakatulog ng maayos tuwing sasapit ang 12:00 ng gabi. Sana, hindi na kami nag-book doon kahit kailan. Para sa akin, sumpa talaga iyon kung ituturing kaistorya. Kahit mahigit 8 buwan na nakalipas mula na mangyari ang lahat, sariwa pa rin sa isip ko
ang bawat detalye ng nangyari. Lalo na nang unang gabing dumating kami sa nasabing mansyon. Maaga kaming bumiyahe mula sa Maynila. Masasabi ko naman na masaya ang biyahe. Walang tigil ang aming tawanan, kantahan, kwentuhan, pati na rin ang aming asaran. Halos 5 oras sa naging biyahe namin bago tuluyang marating ang bayan. Pagdating namin doon, kapansin-pansing kakaunti lamang ang taong naroon. Maliit lamang ang sentro ng lugar. Isang palengke, munisipyo, simbahan at ilang tindahan lamang ang naroon. Pagkatapos naming bumili ng pagkain para sa 5 araw naming bakasyon, itinuro ng isang matandang tindera ang direksyon papunta sa mansyon. Pero bago kami umalis, may sinabi siya. Mahina lamang ang kanyang boses pero sapat na para madinig namin iyon. Huwag kayong magpapagabi sa labas ha. Napangiti lamang si Florence at sinabi sa amin na baka marami lamang magnanakaw sa lugar, kaya't nasabi iyon ng matanda. Hindi na nagsalita pa ang matanda pagkatapos noon. Tahimik lamang itong tumingin sa amin habang papalayo ang aming sinasakyan. Unti-unti ring naging sementado ang daan hanggang sa puro lupa na lamang ang aming dinadaanan. Mas lalong kumapal ang kagubatan. Halos wala na kaming makasalubong pang mga sasakyan. Makalipas ang halos 30 minuto, bumungad sa amin ang isang napakalaking bakal na gate. May nakasulat na kupas na pangalan. Pangalan yata iyon ng mansyon. Villa Monteverde. Nakalawang na ang mga karamihan sa bakal pero nananatiling matibay ang gate. Maya-maya pa ay lumabas ang caretaker. Matandang lalaki iyon. Marahil ay 70 anyos na siya kay istorya. Payat at maputla na ang kanyang hitsura. Kung ako lamang ang tatanungin, nakakatakot siya bilang caretaker ng mansyon pero hinayaan ko na lamang ito. Idagdag niyo pa na halos hindi siyang umingiti. Paano ba naman na hindi kami matatakot sa ganoon? Binuksan niya ang gate at walang sabi-sabing pinapasok kami. Habang papasok ang sasakyan, napansin kong napakalawak ng lupain. Puro matatayog na akasya at balete ang nakapaligid. Kahit tirik ang araw, parang madilim pa rin ang buong paligid dahil natatakpan ng mga sanga ang liwanag ng araw. Pagdating sa mismong mansyon, napanganga kaming lahat. Mas maganda ito, di hamak sa mga pictures sa social media. 3 palapag ito kay istorya. May malalaking bintanang kahoy. Mahabang veranda, marmol ang sahig at napakalinis ng loob. Para bang may nakatira pa rin dito dahil napakaayos nito. Ipinaliwanag naman sa amin ng caretaker na dating pag-aari ng isang napakayamang pamilya ang mansyon. Ngunit halos 50 taon na raw ito na hindi na natitirhan. Hindi na namin inusisa pa kung bakit ganoon nakatagal na walang nakatira doon dahil nga abala kami sa pagpili ng mga kwarto na aming tutulugan. May 10 kwarto ang mansyong ito. Bawat isa ay may sariling banyo. Sa isip ko, ang sosyal, hindi ba? Mayroon ding lumang library, game room, music hall, at isang napakalaking dining area. Habang inililibot kami ng caretaker, paulit-ulit niyang sinasabi ang isang bilin. Kapag sumapit daw ang 12:00 ng gabi, huwag na huwag daw kaming lalabas ng mansyon. At higit sa lahat kay istorya, huwag na huwag daw naming bubuksan ang lumang pinto sa basement na naroon. Dahil sa sinabi niya ay nagkatinginan kaming lahat. Samantala, tinawanan lamang iyon ni Vincent. Hindi siya naniniwala. Ang sabi pa nga niya, sigurado siyang parte lamang iyon ng marketing strategy para maging exciting ang stay ng mga bisita.
Hindi na naman kumibo ang caretaker kahit pa may mga hindi naniniwala sa kanyang mga bisita. Tinanggap lamang niya ang bayad at iniabot ang malaking kumpol ng mga susi. Bago siya umalis, muli niya kaming tiningnan. Sa pagkakataong iyon ay parang may gusto siyang sabihin sa amin pero hindi niya masabi at pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili. Pagkatapos noon ay dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bakuran. At nang mawala siya sa aming paningin, nagsimula na kaming maglibot sa buong mansyon. Nag-swimming kami, nagluto kami ng barbecue at nag-take ng pictures at videos para sa aming mga social media. Halos buong hapon ay puno kami ng tawanan at kwentuhan. Habang papalubog ang araw, napansin kong tila mas lalong dumidilim ang paligid kesa sa normal na pagdilim nito. Hindi lamang iyon, para bang biglang tumahimik ang buong kagubatan sa paligid ng mansyon. Walang kahit na anong huni ng ibon. Wala ring hangin. Para bang may hinihintay ang buong paligid. Noon pa lamang ay natatakot na ako pero hindi ko naman iyon mapakita sa mga kasama ko. Iniisip kong baka sabihan pa nila ako na OA at wala namang dapat nang isipin na ganoon. Bandang 7:00 ng gabi, nagsimula kaming maghapunan. Habang kumakain ay napansin ni Bea na nawawala ang signal ng mga cellphone namin. Pati internet ay nawawala rin. Ultimo GPS, wala. Akala namin ay normal lamang ito dahil nga nasa bundok kami. Hanggang sa biglang namatay ang lahat ng ilaw habang kami kumakain. Nagulat pa nga kaming lahat dahil sobrang dilim talaga noon. Lumubog sa dilim ang buong mansyon. Nagkatinginan kami kahit hindi naman talaga namin kita ang isa't isa. Ilang segundo lamang ang lumipas, muling bumalik ang kuryente ng buong mansyon. Pero may sadyang kakaiba na akong nararamdaman. Hindi na siya katulad ng una. Mas nakakatakot na sa feeling dahil may bakas ng maputik na mga yapak sa marmol na sahig. Samantala, wala naman kami doong ibang mga kasama. Isa pa, wala iyon doon bago mamatay ang mga ilaw. Kay istorya, may isa pa akong napansin. Maliliit ang mga bakas ng yapak at tila papunta ang direksyon sa second floor ng mansyon. Napatingin kami sa isa't isa pagkatapos noon. Akala namin ay isa lamang sa amin ang gumawa ng kalokohan. Kung sino-sino pa ang pinagbibintangan namin pero sinabi ng mga kasama ko na hindi raw talaga sila iyon. Nang bilangin din namin kung may nawawala sa amin, kompleto kaming 6 sa dining area. Walang nawawala at imposible namang may isa sa amin ang nasa itaas. Dahil sa sobrang takot ay walang umakyat ni isa sa amin. Walang umalis sa kani-kanilang lugar. Tahimik kaming napatitig sa mga bakas ng putik na naroon. Isa-isang umakyat ang mga iyon doon sa hagdanan. Hanggang sa tuluyan itong nawala sa madilim na pasilyo ng second floor. Hindi na namin iyon sinundan dahil takot na rin kami kay istorya. Nagpanggap na lamang kaming walang nakita at bumalik na para ubusin ang pagkain namin. Pagkatapos ng hapunan ay naglaro kami ng cards para mawala ang kaba sa aming mga dibdib. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalo naming nararamdaman ang kakaibang bigat ng mansyon. Ewan ko ba, may kakaiba talaga akong nararamdaman noon. Alam kong hindi lamang iyon nang dahil sa takot. Bandang 11:30, biglang tumahol ng malakas sa mga aso sa labas. Sunod-sunod na iyon. Parang ayaw talagang tumigil ng mga aso. Kasunod noon ang mahabang alulong na tila papalapit sa mansyon. Tumayo naman si Ken para silipin ang bintana pero bago pa niya mabuksan ang kurtina, bigla siyang napaatras.
Namutla siya bigla. Hindi siya agad nakapagsalita kung ano ba ang nakita niya roon. Ilang segundo siyang nakatitig sa labas. As in, tulala siya. At nang sa wakas na nakabawi siya, nanginginig ang buo niyang katawan. Mahina niyang sinabi na may babaeng nakatayo sa ilalim ng pinakamalaking balete. Malinaw na malinaw daw iyon ayon sa kaniya. Nakatitig lamang daw ito sa mansyon. Mahaba ang buhok. May maputing-maputing kulay ang balat. At ang nakakatakot na parte sa mga sinabi niya, baliktad daw ang pagkakatayo ng mga paa nito. Akala namin ay biro lamang ang sinabi niya pero nang sabay-sabay naming silipin ang bintana, wala na ang babaeng sinasabi ni Ken. Ang natitira na lamang ay ang balete at ang isang mahabang anino na tila mabilis na gumagapang paitaas ng puno. Kasabay noon ay tumunog ang lumang grandfather clock sa may sala. 12 times. 12:00 na pala ng hating gabi. Mula sa ilalim ng mansyon, may narinig kaming unang kalabog. Sa pagbilang ko ay 3 iyon. Para bang may kumakatok mula sa basement. Kasunod noon ay isang paos na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mahinang mahina pero malinaw namin itong napakinggan. Buksan niyo. Doon pa lamang namin naalala ang mahigpit na bili ng caretaker na huwag bubuksan ang lumang pinto ng basement. Nagkatinginan kaming 6 habang dahan-dahang bumubukas ang lumang pinto sa dulo ng pasilyo. Wala ni isa sa amin ang gumagalaw. Para bang sabay-sabay kaming napakuan sa aming kinatatayuan. Hindi malakas ang pagbukas ng pinto. Unti-unti lang. Para bang may taong nasa kabilang panig na maingat itong itinutulak. Kasabay nito ang malamig na hanging dumaan sa buong mansyon. Amoy basang lupa, nabubulok na dahon. At kaistorya, may kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy hilaw na laman na matagal nang nakabilad sa init. Muling kumatok ang kung anumang nasa basement. Mas malakas na ng pagkakataong ito. Kasunod noon ang mahinang kaluskos sa kisame ng mansyon. Napatingala kami para tingnan kung ano ba ang meron doon. May naririnig kaming tila mga kuko na gumuguhit sa kahoy. 3 beses. Palakas ng palakas iyon, nakakarindi. Biglang sumigaw si Bea nang may tumulong maitim na likido mula sa kisame at tumama iyon sa lamesa. Akala namin ay tubig lamang pero nang sindihan ni Vincent ang flashlight ng cellphone niya, namuo ang takot sa mga mukha namin. Dugo pala iyon. Sariwang dugo. Napaatras kami habang patuloy na tumutulo ito. Kasabay noon ang sunod-sunod na yabag mula sa 2nd floor. May mga naglalakad doon. Hindi lamang 1 o 2 tao sa mansyon, kung hindi napakarami. Ang bigat ng mga yabag kay istorya. Mabilis na pinatay ni Florence ang lahat ng ilaw sa may sala at pinasara ang mga kurtina. Naisip niyang baka may mga taong nananakot lamang sa amin. Pero habang papunta siya sa may bintana, mayroong dumaan sa labas. Napakabilis. Hindi iyon naglalakad o tumatakbo. Sa katunayan, para siyang The Flash sa sobrang bilis niya. Pero habang hindi maaninag ang kanyang muka, malinaw naming nakita ang mahabang buhok at ang mga matang tila kumikislap mula sa dilim. Pagkaraan ng ilang segundo ay mayroong kumalabog sa may bubong. Napakalakas noon. Parang may mabigat na bagay na lumapag at sunod-sunod na yabag ang umaalingaw-ngaw mula roon sa itaas. Hindi na iyon tunog ng tao. Mas mabigat na. Tila 4 ang paa.
Nagsimula na rin manginig si Denise. Hindi na niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. "Ayoko na rito." Iyon lamang ang sabi niya sa amin. Isinasuggest ni Ken na umalis na kami sa mansyong iyon. Pumayag naman kaming lahat dahil nga takot na rin kami noon. Nagmamadali kaming kunin ang susi ng sasakyan. Wala na kaming pakialam noon kung hindi pa namin nasusulit ang bakasyon namin. Ang importante lamang sa amin noon ay ang ligtas kaming lahat na makauwi. Subalit nabuksan namin ang pangunahing pinto ng mansyon, tila ba may hindi nakikitang puwersa na humaharang dito. Ayaw bumukas ng pinto. Kahit na sabay-sabay na kaming nagtutulak nito, wala pa rin. Sinubukan din naming dumaan sa likod pero ganoon din. Ayaw bumukas ang pinto roon. Pati ang lahat ng bintana ay tila ba nakalak. Na kahit anong gawin namin, wala talaga kaming chance na makalabas dito. Habang desperado kami naghahanap ng paraan, biglang namatay ang ilaw sa lahat ng bahagi ng mansyon. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ito bumalik. Tanging mga flashlight na lang namin na nagsisilbing liwanag para sa amin. Kaistorya, sa gitna ng katahimikan ay narinig namin ang isang mahinang tawa. Boses iyon ng isang babae, kaistorya. Napakalapit sa amin pero wala kaming makita na ibang kasama namin doon sa loob ng mansyon. Dahan-dahang umikot ang ilaw ni Vincent hanggang sa tumapat ito sa may kisame. At doon namin siya nakita. May babaeng nakadikit sa kisame, nakabaluktot ang buo niyang katawan. Napakahaba ng buhok. Maputlang maputla ang kanyang balat at ang bibig niya ay umaabot halos hanggang tenga. Nakangiti siya sa amin habang nakatitig. Sobrang nakakatakot ng titig niyang iyon, kaistorya. Habang isinusulat ko ito, nasa isip ko pa rin kung paano niya kaming titigan. Napahiyaw si Bea ng dahil doon. Kasabay noon ang bigla nitong pagapang sa kisame ng napakabilis. Para siyang butiki. Dahil doon ay nagkanya-kanya na kami ng takbo. Naghiwa-hiwalay kami sa loob ng mansyon. Kasama ko sina Denise at Ken. Habang sina Florence, Vincent at Bea naman ay tumakbo sa kabilang pasilyo. Habang tumatakbo kami, napansin kong nagbabago ang itsura ng bahay. Ang mga dingding na dati malinis ay nagkaroon ng maitim naman siya. Ang mga larawan sa dingding ay tila gumagalaw na rin ng mga oras na iyon. At sa tingin ko, may mga matang sumusunod sa bawat kilos namin. Pagdating namin sa lumang library, agad naming isinara ang pinto. Halos hindi kami makahinga sa sobrang pagod sa kakatakbo. Pero ilang segundo lamang ang lumipas, muli naming narinig ang mga yabag. Alam agad namin na nasa labas na siya. Dahan-dahang may kumalmot sa kahoy na pinto. Mahaba ang pagkalmot na iyon at mabagal. Paulit-ulit. Kasabay noon ang boses ng isang matandang babae. Humihingi siya ng tulong at pamilyar din ang kanyang boses. Para bang boses iyon ng sarili kong ina. Napapikit ako noon kay istorya. Alam kong imposibleng naroon siya. Nasa Maynila kasi ang mama ko. Pero paulit-ulit kong napapakinggan ang pagsusumamo niya. Tinawag pa niya ang pangalan ko. Ang nickname ko, to be exact. Napahakbang na ako palapit sa pinto noon kay istorya. Buti na lamang at mabilis ako nahila ni Ken palayo. Sinabi niya sa akin na huwag akong maniniwala sa anumang mapapakinggan ko dahil panlilinlang lamang daw iyon. Biglang tumigil ang pagkatok pagkatapos noon. Sumunod ang isang nakabibinging katahimikan. Akala namin noon ay ligtas na kami. Hanggang sa marinig namin ang sigaw ni Bea mula sa ibaba.
napakalakas at punong-puno ng takot. Dahil doon ay agad kaming lumabas ng library at tumakbo pababa para tingnan kung ano ang nangyari sa kanila. Pero pagdating namin sa may sala, wala sina Bea, Florence at Vincent. Nagkalat lamang ang mga gamit nila at may ilang bakas ng dugo sa may sahig. May mga marka din ng paghila papunta sa may basement. Nanginig ang buo kong katawan noon. Alam namin na may nangyaring masama sa kanila. Hindi na kami nagdalawang isip pa. Tinungo namin ang pintong matagal nang ipinagbabawal na buksan ng caretaker. Pagpunta namin doon, bukas na ito. Dahil doon, mabagal kaming bumaba. Bawat hakbang ay sinasabayan ng mabahong amoy ng nabubulok na laman. Halos masuka na kami noon dahil sa amoy pero wala naman kaming magawa. Habang lumalalim ang aming mga hakbang pababa, napansin naming puro lumang picture ang nakasabit sa may dingding. Iisang pamilya ang nasa mga pictures na iyon. Mayamang-mayaman sila pero sa bawat picture na naroon, may isang babae sa may likuran. Pare-pareho ang mukha. Hindi siya tumatanda sa mga pictures na iyon kaistorya. At sa huling picture na nakita ko, hindi na siya tao. Namumula ang mga mata niya noon at humahaba ang pangil. Nakangiti habang may hawak na batang duguan. Nang bigla na lamang nagsalita si Denise. Napansin niyang pareho ang mukha ng babaeng nasa larawan at ang babaeng nakita naming gumagapang sa may kisame. Bago pa kami makapag-isip, may narinig kaming ungol mula sa dulo ng basement. Tinapatan namin ang ilaw kung saan namin napapakinggan ang nasabing ungol. At naroon si Vincent. May gapo sa mga kamay at halos wala ng malay. Nang tatakbo sana kami papunta sa kanya, may humawak sa balikat ko. Napakalamig ng kamay nito. Paglingon ko'y nakatayo ang matandang caretaker. Hindi namin alam noon kung paano siyang nakapasok. Nagulat na lamang kami nang makita naming namumutla na siya. Nanginginig din ang kanyang buong katawan. At ang una niyang sinabi, lalong nagpayanig sa amin ng mga kasama ko. Huwag niyong iligtas ang nasa harapan niyo. Hindi na siya si Vincent. Unti-unting itinaas ng lalaki na kagapos ang ulo niya. Dahan-dahan itong ngumiti. Ngumiti na para bang nakakaloko. Kasabay ng pagdilat ng kanyang mga mata ay napansin naming hindi na iyon mata ng tao. Puro itim ito. Sa isip-isip ko, demonyo na ang nasa loob niya. Takot na takot kami. Kasabay din noon ay nagsimulang magsara ang pinto ng basement. Mula sa kadiliman sa likod namin ay isa-isang lumitaw ang mga nilalang. Mga babae ang naroon. Mahaba ang kanilang mga buhok. Baliktad ang kanilang mga paa at may mga pakpak na tila sa mga paniki. Sabay-sabay nilang naamoy ang hangin. Pagkatapos, sabay-sabay din silang tumingin sa amin. At doon sinabi ng caretaker sa amin ang katotohanang hindi namin kailanman inaasahan. Hindi raw bakasyon ang ipinunta namin doon kung hindi kami ang magiging handog sa mga aswang na nakatira roon. Nang marinig namin ang sinabi ng caretaker, para kaming nawala ng lakas. Hindi pala aksidente ang pagkakapunta namin sa Villa Monteverde. May naghanda na sa pagdating namin. May pumili sa amin. Ang mansyon na inakala naming pahingahan, isa palang bitag para sa amin. Hindi na kami nakapag-isipan ng maayos nang sabay-sabay na lumipad ang mga nilalang mula sa dilim. Hindi sila ordinaryong tao kaistorya. Humahaba ang kanilang mga kuko,
Namumula ang mga mata at ang kanila mga bibig ay bumuka ng halos umabot sa magkabilang tenga. Isa-isa nilang inilantad ang mahahabang dila na nangingitim na tila ba mga buhay na ahas. Doon ko lamang lubos na naunawaan kung ano ba talaga ang nasa harapan namin ng mga oras na iyon. Mga aswang sila. Hindi lamang isa, kung hindi isang buong angkan. Hinila kami ng caretaker papunta sa isang makipot na lagusan sa likod ng basement. Habang tumatakbo kami, sinabi niyang ang pamilya Monteverde ay matagal nang wala sa mundong ito. Mahigit 100 taon na raw silang mga aswang na nagpapanggap na mga hasyendero. Tuwing may bagong buwan, naghahanap sila ng mga estrangherong pwedeng ialay para manatiling bata at malakas ang kanilang angkan. Kaya naman pala napakamura ng mansyong ito ng binok namin. Kaya pala halos walang impormasyon tungkol doon at wala ring gustong bumalik. Paglabas namin sa may lagusan, nasa likod na kami ng mansyon. Madilim ang buong gubat. Ngunit bago pa kami makatakbo ng malayo, bumagsak mula sa isang puno ang isa sa mga aswang. Si Bea iyon. Ay hindi na pala. Kamukha pa rin niya ang kaibigan namin pero ang bibig niya puno na ng matutulis na pangil. Duguan ang kanyang damit kay istorya. Wala na ang dating mabait niyang mga mata. Sobrang sakit para sa amin na malamang hindi siya nakaligtas. Gusto naming umiyak noon pero ayaw naming gumawa ng kahit na anong ingay. Naging isa siya sa kanila kay istorya. Tumalon siya patungo kay Denise. At sa huling sandali, itinulak siya ni Ken kaya siya ang nasugatan. Kumagat ang aswang sa kanyang balikat bago ito itinaboy ng caretaker gamit ang isang maliit na supot na may lamang asin, bawang at dinurog na halamang hindi ko alam kung ano ang tawag. Napaatras ang nilalang dahil doon pero hindi rin iyon nagtagal. Maya-maya lamang nagsidatingan na ang iba pang mga aswang. Narinig na namin ang malalakas nilang tawa mula sa mga punong naroroon. Nakapalibot sila sa amin. Habang sila'y papalapit, iniabot sa akin ng caretaker ang isang lumang rosaryo na kulay itim na sa katagalan. Sinabi niyang pagdating sa gitna ng bakuran ng mansyon, may lumang kampana. Kapag napatunog iyon bago sumikat ang araw, mawawala ang kapangyarihan ng mga aswang sa gabing iyon. Iyon na lamang daw ang natitira naming pag-asa para makaligtas. Kaya naman kay istorya, tumakbo kaming muli habang hinahabol kami ng mga aswang mula sa iba't ibang mga direksyon. Nakatingin silang lahat sa amin. At nang makarating kami sa bakuran, nakita namin ang lumang kampana na sinasabi ng caretaker pero nakatayo sa harapan nito. Mayroong babae. Ang babaeng unang nakita namin sa ilalim ng balete. Siya iyon. Ngayon ay malinaw na ang kanyang anyo. May suot siyang lumang puting bestida na kulay pula dahil sa natuyong dugo. Siya pala ang pinakamatanda sa kanilang lahat. Ang tunay na pinuno ng mga aswang. Isang sigaw lamang ang ginawa niya. Kasabay noon ay sabay-sabay na sumugod ang lahat ng mga aswang. Nagkaroon ng matinding habulan sa bakuran. Isa-isang bumagsak ang mga kasama ko. Nauna si Denise, sinundan ni Ken. Ang caretaker naman ay nagpahuli para hadlangan ang mga humahabol sa akin. Huli ko siyang nakita habang napapalibutan siya ng mga nilalang. Hindi na siya sumigaw. Ngumiti na lamang siya sa akin. Para bang alam niyang iyon na ang kanyang katapusan. Buong lakas kong tinakbo ang kampana. Halos maabutan na ako ng pinuno ng mga aswang. Ramdam ko na rin ang malamig niyang hininga sa aking batok. Pagkaabot ko sa lubid,
Buong lakas ko itong hinila. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Inulit ko iyon ng ilang beses pa hanggang sa sumikat ang unang sinag ng araw. Biglang nagsitilian ang mga aswang. Isa-isa silang umatras. Ang iba ay tila nasusunog ng liwanag. Ang iba naman ay mabilis na nagsiliparan pabalik doon sa kagubatan. At ang pinuno nila ang huling tumingin sa akin. Hindi galit ang nakita ko sa kanyang mukha, kung hindi isang iting tila na ngakong magkikita pa kaming muli. At pagkatapos noon kay istorya, naglaho silang lahat. Ako na lamang ang natira. Halos mawalan ako ng ulirat bago ako natagpuan ng mga pulis na ipinadala ng mga taga-bayan. Nagtaka raw sila dahil narinig nila ang lumang kampanang ilang dekada na hindi tumutunog. Ikinuwento ko ang lahat sa kanila pero ni isa ay walang naniwala. Nang balikan nila ang mansyon, wala na ang mga bakas ng dugong naroon. Wala na rin ang basement kung saan nakita namin ang aswang na nagpakilala bilang Vincent. Wala na maging ang lagusang dinaanan namin. Para bang walang nangyari. Hindi ko naman pwedeng ipilit sa iba na totoo ang nakita ko dahil baka akalain nila na nababaliw na ako. Pero may isang bagay na hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon kay istorya. Pag-uwi ko sa Maynila, habang inaayos ko ang mga picture sa aking cellphone, may isang picture doon na hindi ko maalalang kuha ko. May isang picture doon na hindi ko maalalang kuha ko. Selfie namin iyong anim sa harap ng mansyon. Pero pagtingin ko ulit doon, ito ang nasa picture. Nakatayo sa likuran namin ang babaeng nakaputi. Nakangiti at nakapatong ang isa niyang kamay sa balikat ko. Nanginig ako ng mga oras na iyon. Agad kong binura ang picture. Wala na akong pakialam kung iyon na lamang ang memory na buo kaming anim. Ayaw ko nang balikan ako ng aswang na iyon kay istorya. Simula na mangyari iyon ay hindi na ako muling nagbakasyon sa mga liblib na lugar. Kapag may nagsasabing may lumang bahay na pwedeng rentahan, kusa na akong tumatanggi. Dahil baka ang iniisip kong bakasyon, isa na palang bitag para matapos ang buhay ko ng mga aswang. Ayaw kong isipin na pwedeng hindi na ako makauwi sa bahay namin ng buhay. Iyon lamang po ang may babahagi ko sa ngayon kay istorya. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking karanasan. Sana'y magsilbi itong babala sa mga nakasubaybay na hindi lahat na magaganda at murang lugar ay dapat puntahan. Minsan, may mga lugar na mas gustong manatiling walang bisita at maging tahimik na lamang. Lubos na gumagalang, Elma. Sa kwentong ito ni Elma at ng mga kaibigan niya, may aral tayong mapupulot. Iyon ay kung minsan may mga babala na ibinibigay sa atin ng ibang tao, pero dahil sa excitement o paniniwalang hindi naman mangyayari sa atin ang masama, binabaliwala natin ang mga iyon. Tandaan natin na hindi lahat ng babala ay pananakot. May mga pagkakataong iyon ay nagmumula sa mga taong nais lamang tayong ilayo sa anumang kapahamakan.